Masayang araw, mga ka-PL. O eto na po ang listahan ng mga vlogger na ipapatawag di umano mga kababayan sa House of Representatives. Dito nga sa bagong committee na binuo nila na kung tawagin mga kababayan TRICOM. Kung hindi tayo nagkakamali, binuo yata o nilikha yata itong TRICOM na ito para sa mga vlogger di umano mga kababayan na nagpapakalat ng maling impormasyon. Pero ang nakakapagtaka mga kababayan dito sa listahan ayan kapansin-pansin mga kababayan, kadalasan po naandi dito mga DDS vlogger ito. Wala pong mga BBM vlogger. Paano naman yung grupo nila? Marami din namang fake news sa kanila. Bakit hindi napasama dito? Dahil ba sa puro papuri ang ginagawa ng mga BBM vlogger at itong mga itong naririto pagpuna sa administrasyon ni Marcos? Isa-isahin natin mga kababayan. Basahin ko lang muna itong caption. Ang sabi po, the House of Representatives is set to investigate individuals behind the spread of fake news. Di umano mga kababayan, kita nyo na? Fake news and disinformation on social media starting Monday, January 27. Teka, totoo ba talaga na itong mga mukha na nakikita nyo na yan ipapatawag? Anong petsa na ho ngayon? Pero January 27 po ang nakalagay. Hindi po natin sigurado mga kababayan kung totoo po ito lahat ng mga nandito ipapatawag nga sa TRICOM. Ang alam ko lang mga kababayan, itong nasa baba, si Mark Lopez at saka si Atty. Trixie, nakatanggap na po sila ng imbitasyon. Pero yung nasa ibabaw nila, itong sila Joey, sino ba ito si Sasbay? Si Crisette, ayan, si Banat Bay, si Boss Dada, si Maharlika, si Sas, si Coach Oli, si Tio Moreno, kasama yung kaibigan natin, si Master Judea, ayan, si Jay Guevara, ito si Mr. Real Talker ba ito? At saka si Doc Loren. Ayan hindi ko alam. Yung mga nabanggit ko na yun, talagang ipapatawag nga sa TRICOM. Basta itong dalawa. Sigurado na ho ito. Dadalo ho sila mga kababayan sa February 4. Ayan, alas 9 ng umaga. Si Mark Lopez at saka si Mark Ramos ba ito? At saka si Atty. Trixie, ayan, nakatanggap na po sila ng invitasyon. So, panoorin po natin. Di umano, mga kababayan, ano pa lang ito, first batch. May second batch pa di umano, mga kababayan, pero wala pa pong mga hinala o usap-usapan kung sino ang mapapasama sa listahan ng second batch. Basta wag niyong kakalimutan, TRICOM, isama niyo si Sir Co-op. Wag niyong kakalimutan. Joke lang. Pero hindi, klaruhin natin to. Ito ba talagang mga ito fake news ang sinasabi, mga kaibigan natin lahat to Fake news ba talaga ang content nila o baka naman nasaktan lang sila mga kababayan sa mga tinuran nitong mga vlogger na nasa listahan? Kasi hindi naman siguro fake news ang magsabi ng katotohanan, di ba? Na mayroong mga blanco, di ba? Sa BICAM report, kulang-kulang na mga papeles. Di ba? Nakuha lang naman nila yung idea na yun sa dating Pangulong Duterte at kay Congressman Ungab. Kung marami mang nasabi itong mga vlogger na nasa listahan,
no? At sinasabi nilang nagpapakalat di umano ng mga maling balita, gumagawa ng fake news. Siyempre, patutunayan po nitong mga ito na hindi sila fake news. Baka ang mangyari ho nito, mga kababayan, pagdating po sa hearing, sa investigasyon sa TRICOM, baka mapahiya pa ho yung TRICOM nito, ha? Mga kababayan. Ito, vlogger ho ito. No? At siguradong meron ito silang bit-bit na mga ebidensya, no? Kung ano man ang mga itatanong sa kanila ng TRICOM at patutunayan nila na hindi fake news ang mga sinasabi nila. Ano to? Magandang palitan to ng diskusyon, mga kababayan, sa TRICOM kapag nasimula na po ito. So, mag-aabang-abang ho tayo, mga kababayan, sa second batch. Baka kasama yung ibang kaibigan natin, lalo na si Sikoop. Okay? Ito nga pala, mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo ang invitation ni Mark, ano pa din, Ramos o Lopez, na nalilito ako eh. At saka si Atty. Trixie, ayan dalawa. Yan po, sa February 14 na po sila haharap sa TRICOM, mga kababayan, na binuo lang yata itong TRICOM ito, nilikha lamang para sa mga vlogger. Pero sana naman po, TRICOM, kung nasilipan nyo po ng tila mayroong kapirasong paglabag o tinatawag din yung fake news, itong mga nasa listahan na ito, isilipin nyo rin po ang mga BBM vlogger. Nagkapansin-pansin ho kasi puro DDS ito. Meron din pong marami din pong fake news sa kanila. Wag naman pong puro DDS lang. Nakakahalata na kami. Parang lahat na lang yata ng mga maka-Duterte talagang tinitiris ho ninyo. Dahil ba puro papuri ang sinasabi ng mga BBM vlogger? Puro papuri sa administrasyon? Hindi ninyo ipapatawag. Paano kung nag-fake news sila? Oo, papuri nga. Pero fake news naman. Halimbawa, pinuri nila ang administrasyon. Galing ni Mr. President. Yung tulay, napagawa niya na, tapos na, pero wala namang tulay. Di ba? Fake news yan? Oo, papuri nga. Pero fake news naman ang sinasabi, wala naman yung sinasabi niya. Di fake news pa rin yun. Sana ipatawag nyo pa rin yung ganon. Hindi porke papuri ang sinasabi, o papuri sa administrasyon ang sinasabi. Eto mga to talaga, itong mga kilala nating vlogger na ito, sadyang may tapang lang ito. Kung ano yung totoo, kung ano yung nasa balita, kung ano yung kumakalat sa social media o sa mainstream media, nag-amplify lamang sila. Pero dinidiinan lang nila, yun nga lang, parang nasaktan siguro itong, yung pinuna, mga kababayan. Kaya ayun, baka lang sige, magbuo kayo, maglikha kayo ng isa pang committee para sa mga yan. Di ba? Malay lang natin. Hindi tayo sigurado dyan, mga kababayan. Pero maaari na mayroong senaryong ganun. Di ba? Sige, iwan na ho natin ito at antabayanan na lamang po natin, mga kababayan, ang kanilang magiging investigasyon sa TRICOM. Dito tayo sa pangalawang pag-uusapan po natin sa darating, anong petsa ba ito? Sa darating niya, ito yata yung 31, yung gagawing rally po, laban sa pangalawang Pangulo, impeachment po, laban sa pangalawang Pangulo. Ito, basahin ko, ayan. Ang sabi, 2 rallies are set to take place in Metro Manila on Friday. Ayan, one lead by progressive groups
and various political parties in the morning, and another backed by religious figures and some retired military official in the afternoon, both calling for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, dalawang rally ito. O sa mga kaibigan kong mga DDS vlogger, no, baka may panahon po kayo, pasyalan nyo po itong rally nila. Tignan nyo po ha? Gaano karami sila, mga kababayan, at nang maikumpara ho natin yung dami nila na ang sigaw impeachment laban sa pangalawang Pangulo versus sa rally po ng Iglesia ni Cristo na umabot po ng milyon, ha? Ng ha? Mapagtawanan po natin yung rally nila, ano? Okay. O ito pa isa. Huli na pag-uusapan natin. Ako, baka hindi ito alam ng karamihan. Ngayon, malalaman nyo na po, mga kababayan. O ayan. O ano ang sabi? Umutang na naman ang gobyerno pero walang ibinigay na budget para sa ibang ahensya. PH government to borrow 192 billion to receive on February 4, mga kababayan. Ayan magkano ang inutang? 192 billion. Saan gagamitin ang pera na yan, Nyor? Saan yan? Para saan yan? Para ba talaga yan sa project mo? Baka para na naman yan sa ayuda ni Tamba. Wala kaming alam. Kung para saan yan. Saan naman lang sinabi nyo sa taong bayan na ganito. Uutang tayo ng ganito kalaking halaga at gagamitin natin sa mga proyekto. Anak na patola, nangangalahati ka na sa termino mo pero wala ka pa nagagawa. Di ba, mga kababayan? Ganyan po ang administrasyon ni Marcos, mga kababayan. Utang, benta, para makalikom ng pondo, para di umano sa kanyang mga proyekto, pero wala naman tayo nakikitang proyekto. Di ba? Kaya na lang pang humusga. Fake news ba ito? Hindi. Ayan. May naipakita ho tayo, mga kababayan. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.